Hey guys! Welcome to another condo serye. On today's episode, may makeover ako dito sa kitchen, tapos declutter na din. And as you know, yung mga videos natin, yung mga affordable lang, gusto ko yung mga fini-feature ko, yung alam kong kaya mo ding gayahin or bilhin. So, may mga in-order ako dito sa online. Yung iba naman, nabili ko sa mall, yung mga nakita kong mura. Wala naman ditong sponsored, pero ito lang yung mga nakita kong feeling kong okay para sa project natin dito sa kitchen. So, bago tayo mag-makeover, mag-haul muna ako nitong mga items. Kung naalala mo, sa previous episode ng Condo Serie, itong likod, yung backsplash, DIY ko siya. So, meron ako nabiling parang mga tile na sticker. So, ito siya. Actually, paper. Parang plastic. So, ang nangyari ngayon, parang naninilaw siya, nangingiti. Another issue dito sa kitchen na gusto kong gawa ng paraan. Itong mga gamit dito, like yung rice cooker, yung air fryer, nati-take up kasi yung space sa counter. So, minsan pag magluluto, ang sikip-sikip. So, umorder din ako nito. Yan, sa Shopee din to. Unbox muna natin yung mga in-order ko. Una kong biniling item na gusto kong ipakita, ilaw. Hindi ko sure kung nakita mo na to sa TikTok. So, magnetic, hindi mo kailangang mag-drill. Meron siyang yellowish, merong white, and then, yung mixture wireless. So, halimbawa, gusto mo lang siyang idikit sa kahit saan. Actually, kahit sa cabinet, pwede din to. Kapag namimili ako sa Shopee, hindi naman to yung isahang check-out lahat. So, usually, iniipon ko din siya. Kapag nag-haul ako, hindi naman to like yung binili ko lang kahapon, tapos binidyo ko today. Usually, mga 2 months, ganyan, yung pag-ipon ko. Acrylic. So, ito, mas manipis siya. Ayan, dalawang maliit na size. Then, ito namang malaki. Ayan, naka-order na ako before nito. Okay naman siya, matibay. Tapos, hindi siya agad-agad nag-yellow. For lahat. Ay, basag. Ay. Kaya pala may amoy panglinis. Scale detergent. Hugas na akong kamay kasi baka toxic to pag wala kang gloves. Nalipat ko na ng container. Sana, hindi naman mahapdi sa kamay. Sana lang hindi sobrang toxic. Ito naman para sa air fryer. Medyo pangit pala. Kaya pala ang mura nito kasi hindi siya nakalagay sa lalagyan. Yung unang order ko ng air fryer liner, mas mahal. Pero nakalagay sa ganito. So, maayos talaga. So, ililipat ko na lang siya. Medyo parang may amoy. Ito naman, ito hindi pang kitchen, pero bumili ako ng liner para sa door, para dun sa main door. Kasi meron siyang siwang. So, minsan pumapasok yung hangin, alikabok, minsan naman insekto, mga ipis. So, ito, ayan, kakulay siya nung door. Parang lazy Susan yata to. So, umorder ako ng 2 piraso umiikot. Pag nasa, halimbawa, nasa ref siya, nasa likod yung gusto mong kunin, hindi mo siya kailangan kuhanin yung buong container. Iikot mo lang ganyan. Ayan, makukuha mo na yung nasa likod. Ang ganda nito. Ano ba ito? Ayan, so ito pala ay gawaan ng yelo. 2 piraso actually yung binili ko nito. Yung isa ginamit ko na bilog. Yung yelo na napoproduce niya. Mas cute lang kasi, lalo na kung nagbe-video ka, mas aesthetic tingnan sa video or kung may mga bisita ka. Medyo manipis lang, mura lang kasi to. Ayan. So, last item from Shopee, yung rug or parang small carpet. Nag-renta lang ako ng bahay, diba? So, hindi ko naman mapapalitan yung tiles. Yung tiles kasi dito sa kitchen, sobrang weak nung tiles. As in, malaglagan lang ng kutsara or baso. Hindi mababasag yung baso, pero magka-crack yung tiles. So, para medyo ma-protect siya and then matakpan na din yung pangit. So, bumili ako nitong Paris Eiffel Tower na rug, area rug, so brown, para medyo kakulay ng yung cabinet. Magamit na, hindi from Shopee. So, Daiso and Mr. DIY containers. So, parang 50 pesos lang ata to or 40 pesos. Pwede lagyan ng mga candy, treat ng mga dogs or mga condiments. Sa Daiso naman, itong fake plant. Kasi nagtatry talaga akong gumamit ng mga totoong plant. Pero wala akong green thumb talaga. Kahit na snake plant, kahit na spider plant, yung mga halaman, kahit na basta yung mga halaman na hindi daw namamatay, napapatay ko pa din. Hindi ko na alam kung kulang ba sa tubig o sobra sa tubig. Hindi na siya mamamatay. And finally, dito na tayo sa pinakamalaking parcel. Para sa masikip na counter kasi andito yung air fryer, rice cooker, blender, so kung ano-ano mga condiments. Ito, in-order ko siya. Sana tama yung kulay, tsaka sana hindi damaged.
So, tama naman yung kulay. Sana lang walang damage. So far, dalawa na yung nalalabas ko. Parang imitation to ng IKEA or IKEA. Ay, ayun. So, meron ditong gas-gas sa gilid. Ay, may dent. Meron ding dent. Ah, laki naman ng dent. So, ito na yung cabinet. Okay naman siya. Medyo manipis lang talaga yung bakal niya. Medyo nahirapan kaming ikabit. Parang 30 minutes kasi na-confuse kami nung una. Tapos medyo wobbly. Ayan. Pero for the price, di ka naman na magko-complain kasi mas mura siya. Subukan ko yung mga items na gusto kong ilipat. Rice cooker. Air fryer. Ayan. Sakto yung sukat. Ayan, aesthetic. Then, ayusin ko lang muna dito. Sobrang daming tambak. And kung mapansin mo, guys, kung follower na kita matagal, medyo nag-gain ako ng weight kasi ang dami kong mga kinonsume na chocolates over the past weeks or months. So, yung mga galing sa Japan, mga binili ko. And then, ito pa. Actually, meron akong gagawing content sana for TikTok, kaya tinago ko yung mga ganito kadaming box. Pero wala na tong laman. Inubos ko to siguro mga 2 weeks lang. Ganun kalala. Ito ko lalagay yung mga condiments and yung vinegar, oil, soy sauce. Sa Lazada ko naman na-order to. Meron din akong vlog, I think last year, yung mga haul ko ng mga ganyan, yung mga aesthetic containers for kitchen. Medyo eyesore yung dishwashing sponge na color yellow, tapos may color green pa. So, nakadiscover ako ng aesthetic na sponge sa Daiso. Plain white. Isa naman meron siyang gray. Yeah, sobrang aesthetic. 88 pesos, 4 pieces. Gasan ko muna tong mga tray and container na na-order ko sa Shopee. And then, iniisip ko kung pwede ko bang ilagay ito dito. Masyadong maliit. Na-clear ko na dito yung mga kalat at yung mga boxes ng chocolate na hindi kailangan. Ito naman yung sa liner ng air fryer, nilagay ko na lang dito. And then pinipilit ko siyang magkasya para may container. So, ngayon naman ayusin ko dito. Gusto ko kasi yung mga pagkain, naka-expose siyang ganyan para mas madaling makita kapag niluluto ka. Kapag nag-worry ka naman sa expiry, kasi syempre wala na siyang label, pwede mong gawin, lagyan mo na lang sa ilalim. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tape, tapos nilagyan ko ng label kung kailan yung expiry niya. And then dito ko na ilalagay itong Lazy Susan. Ayan, dito ko lalagay. Ito yung magiging coffee area. And then dito, ayan, meron pa akong mga more food containers. Baba ka muna, Fluff.
Setup ko naman tong cabinet na na-order ko nga sa Shopee. Hindi ko na pinakita yung pagbuo pero medyo nahirapan nga kami. Tapos wobbly and then hindi pantay yung paa niya. So I guess yun yung kapalit kasi mura talaga siya compared sa makikita mo sa IKEA. Pero ang nagustuhan ko kasi dito, yung mga ilalagay ko, sakto yung sukat. Halimbawa itong electric kettle and then itong rice cooker. Medyo hindi din matibay pala yung patungan kasi parang wire lang siya na dinikit. So, naisip kong lagyan ng support itong rice cooker. Ayan. And then, ito pang coffee filter. So, kahit umaalog, nagustuhan ko, sakto yung size ng air fryer. Sa ibabaw naman, ito yung na-order ko nga na clear container, tapos yung sa Daiso na halaman. Parang may touch of life dyan. And then, yung dalawa sa Mr. DIY, ito yung mga essentials ko din kasi sa kitchen. Halimbawa, meron kang natirang ulam. So, meron akong ganito. Nung una kala ko para sa buhok, pero pang cover talaga siya ng food. And then, para sa mga chips or yung mga packet, mga tinapay, ganyan. Nabili ko naman tong mga sealer. Lahat to, nabili ko sa Mr. DIY itong mga clips, food clips, itong food cover, and then yung mga container. So, nalagay ko lang dito para after kumain or ganyan, madaling makikita, accessible, and then aesthetic. Ayan. So, yan ang setup nitong layer cabinet. So, medyo patapos na tayo. Third day ko na ng pag-makeover dito. So, last na, itong mga aesthetic na dish soap, hand soap, containers. And then, itong light. Ayan. So, na-charge ko na din to. And then, tatlong settings. So, yellow, cool white, and mixture. So, dito ko ilalagay sa ilalim. Ayan. Meron naman siyang kasamang magnetic. So, dalawa yung binili ko. Ayan. Meron kasamang remote. And then, yung cord para sa charger. And then, ito yung mga magnetic buttons dito. So, itong LED light na nabili ko, natuwa ako kasi yung remote control pala niya, kayang i-control na parehas. So, dalawa yon, kahit na isang remote control, pwedeng on-off. And then, pwede ko na ding ibahin yung mode cool white at saka warm white. Ito namang shelf na nabili ko, kahit na nga manipis, umaalog-alog. Okay pa din para sa akin kasi nga mura lang naman siya. Tapos, nakatipid na ako ng space sa counter. So, andyan na yung rice cooker, air fryer. And this is the result of our makeover for today. Simple lang naman, pero mapapansin mo kapag nagbawas ka ng clutter sa isang space, parang mas masarap kumilos. Tsaka mas nakakaengganyo magluto kasi nga nakikita mo na lahat ng kailangan mo. So, affordable lang yung items na furniture ko. Hope you enjoyed. Walang sponsored, pero kung gusto mo i-check out, may link sa description box. And watch more Condoseria vlogs para sa mga tips, mga haul na mga panggamit sa bahay, yung living alone life ko with my dogs and mga cooking, ganyan. So, kung first time mo ako napanood, subscribe to my channel. Follow mo ako sa Instagram, Facebook, and TikTok. And of course, subscribe to this channel. And I'll see you next time. Bye, guys!